Eto talagang nakatutok din po yung galit na marami sa ating mga kababayan diyan sa Cebu. Dito po sa Monterrasas de Cebu project nitong ano ba 'tong pangalan niya? Slater Young, no? Yung ganung idea, no? Kahit sabihin nating legal lahat 'yon, although hindi pa natin alam, no, dahil inimbestigahan po siya ng DNR. Ano po tingin niyo ron? Yung idea ng pagtatayo ng isang condominium project sa kabundukan. You do not necessarily magtatanggal ka ng puno, hindi po ba? On its face, illegal talaga yung Christian. You should not build, di ba, on more than 18% slope, di ba? You should not do that. Kasi that's recipe yan for landslides, for disaster. Kawawa ang downstream mo when you do that, di ba? That's the other problem, Christian, di ba sabi mo land use? Okay, importante yung land use. But actually, kahit na may land use policies na tayo, in certain places, hindi siya sinusunod, di ba? The DNR is complicit allowing projects that should not be allowed in places. It's not a new thing, and I'm saying this as a former DNR undersecretary myself. No, saw it with my own eyes. Na why are we allowing, di ba? Mining, for example, in elevated slopes, di ba? Or are we allowing subdivisions in mountainsides, di ba? Sa totoo lang, no? I mean, it's just we have to really have ang tawag niyang compliance compliance culture. Ano po yung pwedeng gawin sa ganyan? So kunwari, iniimbestigahan, di ba? Tapos makita may violations. Yung problema, nagsimula na po yung construction. Ano pwedeng gawin po yan? Itigil mo. Pero the damage has been done. Ipa-restore mo. Ang dapat parusa when someone does not follow the law is to repair the damage they cause. Yan ang tinatawag kong importante yung liability. Sige pa. Dean, bilang panghuli, no? So, ano yung mga key takeaways that our fellow Filipinos should remember from this experience recently, no? Sabi niyo medyo wala tayong institutional memory, referring mostly to our people in government. Pero ano yung mga leksyon na dapat i-impart natin sa mga kababayan natin because of these experiences? Number one, the science is available for all of us. Alam natin, pwede natin alamin ano ang risk where we live. Yun yung pinakauna. Kailangan gawin natin yun in our own, di ba? What is the risk that is for us and we avoid that risk. Number two, we have to readapt a zero casualty culture. Diba? Talagang zero casualty culture. That means you take hard decisions. Hindi tayo, walang mamamatay. More than anything, walang mamamatay dahil sa sakuna. Kasi hindi kailangan mamatay dahil sa sakuna. And then, pangatlo yung sinabi ko, na more important, nature-based solutions. Forget flood control. Yung nature-based solutions is very important. But hindi rin siya magsasucceed kung yung ating environmental agencies ay complicit, diba, in development aggression. They allow mining, they allow real estate development, diba? They allow roads, diba? In places where they should not allow these things. Na dapat iwanan lang natin siya. And then of course, pang-apat, in the places na degraded na, Cebu is degraded, di ba? But hindi siya ibig sabihin kung degraded na hindi mo pwedeng i-reverse. There's no such thing as irreversible. Nature can heal. Nature can regenerate. Kailangan natin tulungan. Ang tawag dyan, assisted regeneration. Di ba? Di totoo that there's such a thing as irreversible in nature. Nabubuhay siya ulit. Pero kailangan natin yung tulungan para mabuhay.